Magsitayo po tayong lahat at ating pong dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi, lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan sienawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan sienawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan sienawa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali po, magsiupo muna po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat at ating pong dasalin ang panalangin ng sambayanang Pilipino para sa kaliwanagan, pagbabagong loob at pagbabago. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, mapagmahal na Ama, Diyos ng katotohanan at katarungan, isinugo mo ang iyong buktong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan ng kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay, ay nahayag ang iyong habag at pinagkaisa kami sa iyo at sa sandaigdigan. Lumalapit kami sa iyo at naghahanap ng kagalingan, katuwiran at pagbabago para sa aming bayan. Ang aming bansa ay humaharap sa isang mahirap na sangandaan. Nakikita namin ang pagsasaisang tabi ng katotohanan, ang pagpapaliban ng katarungan, at ang pagkakahati-hati na nagpapahina ng saligan ng aming lipunan. Nagsusumamo kami para sa mga pinagkatiwalaan ng pamumuno. Muli mo silang tawagin sa banal na gampanin ng kanilang tungkulin. Naway maglingkod sila ng may katapatan, katarungan at habag. Ipagkaloob mo sa kanila ang karunungan upang kumilos ng may masusing pag-unawa, lakas upang magtiyaga ng may dangal at kababaang loob na hindi maghahangad ng paghihiganti, kundi kabanalan, hindi personal na adhikain, kundi ang pangkalahatang kabutihan. Patawarin mo kami sa pagpikit ng aming mga mata sa kung ano ang tama, sa pagtanggap ng mga palusot, kapalit ang pananagutan, at sa pagpapahintulot sa pagkasiphayo at pagkakahati-hati na pahinain ang pag-asa ng aming bayan. Inaamin naming madalas kaming mananahimik sa harapan ng kasamaan tuwing pinipili namin ang kaginhawaan kapalit ng konsyensya, takot kapalit ng tapang, at kawalang pakialam kapalit ng pananagutan. O banal na Espiritu, baguhin mo ang aming mga puso at paliwanagin ang aming isipan. Dalhin mo kami mula sa kawalang pakialam tungkol sa pagmamalasakit, mula sa pananahimik tungo sa tapat na pagkilos, mula sa pagkakahati-hati tungo sa pagkakaisa, at mula sa pagkasipahayo tungo sa pag-asa. Turuan mo kaming ipagtanggol ang katotohanan na may pagmamahal, itaguyod ang katarungan na may habag, at maging daan ng kapayapaan at pagkakasundo. Tanglawan mo ng iyong liwanag ang aming bayan, isaayos muli kung ano ang nawasak, pagalangin kung anong nasugatan, at muling itindig ang bayang hindi ipinagpapalit ang katotohanan sa kaginhawahan. Hindi isinusuko ang kabutihan sa takot. Maging banal na pagkakataon nawa ito ng pababagong loob at pagpapanibago ng aming bansa upang tunay kaming maging bansang namumuhay sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa ilalim ng iyong makaamang pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, nabubuhay at naghahari kasama mo sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng Maria, Ina ng Sambayanang Pilipino at Reyna ng Kapayapaan, gabayan at ipanalangin mo palagi kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin ninyo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Magsipo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kupin. Akitin ang puso namin, ng grasya mo'y pangin. O Kristo'y dinggin, aming panalangin. Laging anginin ang puso namin. Sa ngalan ng Ama, ang Anak at Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Ialay natin na misa natin ngayon bilang pasasalamat sa mga biyayang ating natanggap mula sa Panginoon at alalahanin natin ang ating mga sariling intensyon. Sa araw na ito ay ginugunita natin San Carlos Luanga at mga kasamang mga martir. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mga baing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating tagapaganyay, mga makasalanay magsisi, Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukulok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mo ang iyong pinagpunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa mga dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa magitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Mula kay Pablo na niloob ng Diyos na maging apostol ni Kristo Jesus upang mangaral tungkol sa buhay na ipinangakong kakamtan natin kay Kristo Jesus. Kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, ang habag at ang kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng tapat, tulad ng ginawa ng aking mga ninuno, tuwing aalalahanin kita sa aking mga panalangin araw-gabi. Dahil dito, ipinaaalaala ko sa iyo na maging masigasig ka sa pagtupad
sa tungkuling tinanggap mo sa Diyos nang ipatong ko ang aking mga kamay sa ulo mo. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya't huwag mong ikahihiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon o ang aking pagkabilanggo dahil sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Sa tulong ng Diyos na nagligtas at tumawag sa atin upang tayo ay maging Kanyang bayan. Ito'y ginawa niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi ayon sa Kanyang layunin at kagandahang loob na inilaan sa atin bago pa magsimula ang panahon. Ngunit nahayag lamang ito nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Nilupig niya ang kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Ako'y ginawang apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balitang ito. At iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito. Gayunmay, hindi ko ikinahihiya ang nangyayaring ito sa akin, sapagkat lubos kong nakikilala ang aking pinananaligan at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Ang aking pangbasid doon nakapukol sa luklukang trono mo, o Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw, poon, sa amin maawa. Ang mata ko'y nakatuon sa iyo lamang, Panginoon. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkabuhay ako't buhay, ako'y mong panaligan, nang di mo matay kailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang mga Saduseyo'y
ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moses ng ganitong batas para sa amin. Kung mamamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki, nag-asawa ang panganay, at namatay na walang anak. Nagpakasal sa balong pangalawa at namatay na wala rin anak. Gayon din nangyari sa pangatlo at sa mga sumusunod pa. Isa-isang napangasawa ng babae ang 7 magkakapatid at sila'y namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay rin ang babae. Ngayon, sino po ang kailanin niyang asawa sa muling pagkabuhay? Yamang na pangasawa niya, silang lahat. Sumagot si Jesus, maling-mali kayo. Alam ninyo kung bakit hindi ninyo nababatid ang mga kasulatan niyang kapangyarihang ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi pa ninyo nababasa sa aklat ni Moses ang tungkol sa nagliliyab sa mababang punong kahoy. Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moses, Ako, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Maling-mali kayo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isipin mo ba naman, kung may anak kang 7 at mamamatay lahat sa isang babae, ano kayang pakiramdam ng nanay at tatay? Sasabihin, walang hiya naman, naubos yung lahi ko. Yeah. Pero kung titingnan natin, kwento lang yon na sa isipan nila para hulihin ang Panginoon. Pero hindi naman sila naging matagumpay. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao ay hindi na nag-asawa, sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tayo dito sa lupa, saklaw tayo ng space and time. Pagdating sa kaluhatian ng langit, wala na, dahil wala na tayong katawan. Kaya ganun ho ang ng ating pananampalataya na merong buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Ang ating mga pinagdiriwang na mga martir sa araw na ito, mga kasama ni Charles Luanga, tunay na sila ay nag-alay ng buhay para kay Kristo. Sabi nga sa kasaysayan, the blood of martyrs is a new seed of Christian. Kaya kapag maraming mga pinapatay ng mga Kristiyano, lumalago ang mga Kristiyano at dumadami. Yon ang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya tunay na kailangan natin ng mga sakripisyo para lalong dumami ang Kristiyano. Higit sa lahat, kailangan din natin magsakripisyo para tayo'y magbago at higit sa lahat ang ating kapwa at ang ating bayan. Kaya tanungin natin ang ating sarili, ano bang inaalay kong sakripisyo? Dahil si Charles Luanga, nag-alay sila. Bakit? Dahil mayroon silang tiwaling hari, haring mapagsamantala na hindi kaya-aya ang mga ginagawa. Mayroong mga baluktot na uri ng buhay.
Kaya nanindigan sila Charles at mga kasama niyang mga Kristiyano na hindi manaig ang kasamaan ng hari. Kaya buhay man nila ay inialay nila dahil sa kanilang pananalig at pagmamahal sa Diyos. Tanungin natin ang ating sarili. Ano ang pwede kong ialay para sa aking bayan, para sa aking kapwa, at para sa aking sarili? Dahil kung titingnan natin ang ating mundo ngayon, napakasalimuot. Kailangan natin ng sakripisyo. Humingi tayo ng tulong kala Charles Lumanga na sana matuto rin tayong magsakripisyo. Na mga tiwali, na maling gawain sa ating bayan at sa ating sambayanan ay magbago sa tulong ng ating panalangin. Kapag ako ay nagbibigay ng mga recollection sa mga kabataan, tinatanong ko sila, ang magkakaklase nyo ba ng mga loko-loko ipinagdarasal nyo? Kadalasan sabihin nila, ba't namin ipagdadasal, Father? Sabi ko, sa tingin nyo, kung hindi nyo ipagdadasal, magbabago ba yan? Ganon din ang dapat natin tingnan sa ating tahanan, sa ating sambayanan, sa ating bayan. Kung hindi natin ipagdadasal ang mga tiwali, tunay na walang mangyayari. Ngunit kailangan natin ang tulong ng bawat isa na sa ating sakripisyo, tunay tayong maging matagumpay na lahat tayo ay maligtas. Kaya yan ang hamon sa atin. Sa aking pag-uwi, sinong dapat kong pag-alayan ng sakripisyo at panalangin upang magkaroon ng pagbabago sa sarili ko, sa kapwa ko, at sa bayan ko. Kaya tumimik tayo sandali, pagdasal natin ang bawat isa na sana manahan yan sa ating buhay at paglaanan natin ng panalangin at sakripisyo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kabatid, napakamaluwalhati ng kapayapaan at pag-asa ng muling pagkabuhay. Malaya ang ating mga puso mula sa di makatwirang pag-alinlangan at pagdududa sapagkat naniniwala tayo sa pangako ng isang buhay na magmuli na walang hanggang kalulatian. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na magpahayag ng mabuting balita ng muling pagkabuhay at ng buhay na darating. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo naway makapaghatid ng liwanag ng pag-asa sa mga nabubuhay sa kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga Kristiyano, saan man, naway hindi maging mga taong legalismo at mga panlabas na tumutupad sa batas, kundi maging mga taong mayroong pusong ginagawa ang mga nararapat nilang gawin bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit, naway matagpuan ang mapagpagaling na presensya ni Kristo sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Sa ating pananalangin para sa mga yumao at para sa mga nagluluksa, para sa kanilang paglisan, naway magdulot sa kanila ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang paghihinagpis ang muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan
at sa buong mundo, at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng mga kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan at daglian, ipag-adya nawa ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Diyos na mga buhay, pakinggan mo kami. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Diyos ng mga buhay, tulang at bukal ng buhay, at ang lahat ng pag-iral. Pakinggan mo ang aming mga panalangin. Itinatas namin sa iyo sa umagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pusong maamong at mabagin, dalangin namin ay inyong dinggin sa oras ng panganib at lagim. Jesus, kami ingapin. Buong higaya kaming ihimlay sa inyong piling, di na mawawalay. Inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Gawin ninyo po naming banal, na kami ay maging inyong tunay. Aliwin niyo ang pusong may Jesus na magpagmahal. Buong ligaya kaming himlay sa inyong piling, di na mawawalay. Ang inyong puso'y siyang patnubay ng aming buhay hanggang mamatay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang sa paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghain ng mga alay, nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawa mo ng kakayahan na mamatay kasi ikaw talikdan. Kami naway makapaghandog ng may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni aming pasalamatan. Ngayon aming kagalakan na sina San Carlos Luanga at mga kasama ay parangalan. Sila'y kabanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat mirapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na ganap ng iyong anak
ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel nagsiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ang banal na kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, inawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bagot tulang hanggang tipan, ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya dingali namin siyang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin natin ang mga yumao nating mahal sa buhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagkatapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nakabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, si Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na kagaling na utos at turo ni Isos na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama
pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapala dinanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Kabanal, banal ang puso ni Jesus. Bukal ng grasya, kababaang loob, kayaman ng tunay na iyong hinandog sa abang uhaw sa pag-ibig ng Diyos. Bunga ng iyong pagmamahal, dumaloy dugo mo't tubig upang ang mundo'y linisin sa pagkamakasarili. O Jesus, aking dalangin, loob mo'y maging loob ko rin. Ang tangi kong hiling, puso ko'y iyong pupurihin. Kabanal, banal ang puso ni Jesus. Takbuhan ng mahina, tanggulan sa
Announcement. Sa darating na June 20, 2026, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing Lunes hanggang Linggo. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa Quiapo Church Records Office page. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa June 17, 2026, Miyerkules. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ngayon napagsaluhan namin ang banal na pakikinabang sa paggunita ng mga martir na hindi naigupo ng kamatayan. Kami nagsusumamo ng dulot sa kanila na paninindigang magtiis ay magbigay din nawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Nazareno, inihayag mo sa mamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kalingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makantam nawa namin ang iyong kasagutan na may utang loob na tinatanaw. Basbasan mo ang mga taong nandito ngayon upang lalo silang manatili at maging matatag sa iyong gabay at patnubay. Sa magitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming makapaglingkod, masunurin at tapat sa aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Higit na pag-ibig, o mahal na puso, bayang Pilipino, alay sa puso mo. Sa templo at sa tahanan, sambit namin ang iyong ngalan. Maghari kang tunay sa parihang Pangulo. Nalaon na naming pangarap, paghahari mo sa silangan. Pananampalataya, naming singingas ng araw. Sintatag ng kabulukan, sinlawak ng karagatan, kailan may di pabibihag, bayan mo sa kasalanan. At sa tanang dako, ang banal mong sagisag, sumpa ng karimlan, di magtatakpan ng higit na pag-ibig,
O mahal na puso, ang bayang Pilipino, alay sa puso. Sa templo't sa tahanan, sambit namin ang iyong ngalan. Maghari kang tunay sa pari hanggang mulo.